Gusto niyo bang malaman kung anong itsura ng executive room ng Acacia Hotel dito sa Davao City? Tara, samahan niyo ko. First time nga pala naming mag-check-in sa hotel na to. Pagpasok mo ng hotel, ito nga agad ang makikita mo. Meron silang bar kung saan pwede kang mag-order ng iba't ibang drinks including coffee and sikwate. So sa mga hindi nakakaalam, sikwate is a hot chocolate drink. Ito namang nakikita nyo, yun naman yung front desk nila. Sa tapat naman yan, may mga upuan at mesa, which serves as waiting area kapag nag-check-in or check-out ka. Pwede na rin siyang kainan kasi nag-o-offer din ng pastries yung bar nila. Ito naman yung hallway papunta sa room namin. As you can see, wala kaming ibang dala kundi yung bag lang ng anak namin. Continuation nga lang ito ng birthday vlog ko. So kung hindi mo pa napapanood yung part 1, ito na yung sign, panoorin mo na. Ang nangyari nga dito ay pagkatapos naming mag-lunch ay naisipan ng asawa kong mag-staycation. Halos 2 linggo nga kasi siyang nasa Manila at ngayon nga lang ulit kami lumabas ng bahay. At dahil napaka-spontaneous nga ng mga nangyari, ito wala kaming dalang gamit. Pero dahil nga kapag lumalabas kami ng bahay ay lagi ako nagdadala ng extra damit at mga diapers ng anak ko. Secured na yung gamit niya kahit papano. Kami lang talaga mag-asawa ang walang dalang ekstrang gamit. So paano to? Maghuhubad na lang ganun. So andito na nga tayo sa loob ng room namin. At ito na nga yung itsura ng executive room ng Acacia Hotel. Actually, itong room nga na to ay masyadong malaki para sa aming tatlo. Kaya lang dahil nga biglaan ang nangyaring staycation na to, presidential at executive room na lang ang available nung time na nag-book yung asawa ko. Kaya yung executive room na lang yung binook niya kasi yun yung mas mura sa dalawa. Tinanong ko nga rin yung asawa ko bakit dito sa Acacia Hotel niya naisipang mag-staycation. Na-curious daw kasi siya kung anong meron dito. Kapag nadadaanan kasi namin to, laging punuan yung parking to the point na pati sa harap ng hotel ang daming nakapark na sasakyan. At magro-room tour na nga ako. Pagpasok mo ng room, ito agad yung bubungad sa'yo. Andito na yung mga coffee, tea, heater, tasa, at saka yung libreng tubig. Tatlong 350 ml bottled water nga pala yung libre dyan. At sa ilalim niyan, andyan naman yung mini ref. At ito nga yung laman ng ref. Yung prices nga pala niyan ay halos times 2 ng mga prices sa labas. Sa gilid naman yan ay yung mga patungan ng gamit. Tapos meron pang digital weighing scale sa baba. Tingin ko para to sa mga traveler na nag-aeroplano para malaman yung baggage weight nila. At ito nga ang anak ko ay naki-room tour din. Ito nga yung CR number 1 ng kwartong to. Malapit lang to sa main door at wala itong shower. Ang meron lang dito ay dental kit, toilet paper, lotion, bar soap, and hand towel. Ito naman yung parang living room niya. Meron ding TV dyan pero parang hindi siya smart TV. Hindi kami nakapag-YouTube, Netflix, and chill. Or baka hindi lang talaga namin alam kung paano siya kalikutin. Sa corner naman, malapit sa dining table, merong microwave oven at oven toaster. Narihit pa nga namin yung mga tinake-out namin na food nung lunch. Tapos yun yung naging dinner namin. Yung room namin sa mismong harap ng hotel at ito yung view namin sa labas. Isa sa mga nagustuhan ko sa room na to ay itong sofa nila. Napakalambot kasi hindi lang masarap upuan kundi masarap din higaan. Mas nakaka-relax pa ngang humiga dyan kesa dun sa bed. Sa aming tatlo parang itong batang maliit nga yata talaga ang natuwa sa maluwag na space. Mula kasi nung nakakapaglakad na siya ayaw na niyang binubuhat siya ng matagal. Gusto niyang lagi nalang naglalakad, minsan nga tumatakbo pa. Ito na nga pala yung bedroom. May TV rin dito sa loob at may study table or parang workstation. Yung remote nga pala ng TV sa loob at saka sa labas iisa lang. Kaya nalaman namin na hindi rin siya smart TV. Maganda sanang nakahiga ka lang dyan sa bed habang nagdi-Netflix. Ito nga pala yung CR number 2. Sa loob na to ng kwarto. So dito naman may toilet area at may shower. Yung compartment naman sa ilalim ng sink, dyan nakalagay yung rubber mat para sa shower. Tamang-tama at may kasama nga kaming bata. Baka kasi madulas kapag pinapaliguan. Ito na nga yung batang kasama kong mag-room tour. So sa CR naman na to ay meron ulit dental kit, lotion, bar soap, toilet paper, and hand towel. Ang meron lang dito na wala sa kabilang CR ay yung vanity kit, shower cap, at shaving kit. Dito rin pala yung bath towel at saka hair dryer. Sa loob naman ng shower area, may malaking bottle na ng liquid bath soap at shampoo. Ito naman yung laman ng cabinet sa loob ng bedroom. May safe, laundry bag, 2 bathrobe, plancha, ironing board at saka may extra pillow. Yung disposable hotel sleeper nga ay late na naming nakita. Kaya tumawag pa kami sa front desk at nag-request ng 2 sleeper. Kasi akala namin walang nakalagay sa room. Ito namang part na to ay nasa 3rd floor na. Papunta na to sa may pool at gym area. Dito nga ay chinecheck muna namin kung anong itsura ng pool nila at kung pwede bang maligo yung batang maliit. At kung sakaling pwede ay gusto din naming malaman kung ano yung mga pool rules pag ganitong may mga batang kasama. Dito nga rin pala ang daanan papuntang fitness gym nila kaya lang hindi na namin chinek
mag-connect kasi hindi rin naman kami interesado. At ito na nga ang kanilang pool area. Tamang-tama yung oras ng pagpunta namin dyan, hindi na mainit. Open nga pala yung pool nila from 6 a.m. to 10 p.m. And exclusive lang siya for members and mga in-house guests. And as expected, proper swimming attire is a must. No, obviously, wala kami kasi nga wala ito sa plano. Nasa 2 feet lang yung pinakamababaw na part ng pool. Yung pinakamalalim naman nasa mga 4 feet. Pwede namang magdala ng pagkain dyan. Kaya lang, syempre dun mo kakainin sa mga designated area lang. May mga pool towels din na available kaya hindi kailangang dalhin yung mga towel from the room. Meron din shower room at CR na malapit. Kaya kung sakaling sumama ang tiyan mo habang nagsiswimming ay hindi mo na kailangang mag-worry. Dahil nga wala kaming dalang ekstrang damit at mga pang-swimming, nagpunta nga kami sa SM Lanang, yung pinakamalapit na mall sa hotel. Sa sobrang lapit nga nito, nilakad lang namin. Binilhan na nga namin yung batang maliit ng rash guard niya. Sakto nga yan na lang yung nag-iisang pink at ka-size pa niya. Bumili na rin kami ng disposable swim diaper para sa kanya. Kami naman ng asawa ko ay bumili na rin ng mga damit namin at mga panloob. Natuwa nga ako at meron na palang nursing bra sa bench. Sa online kasi ako bumibili dahil mas mura. Pagkatapos nga namin sa department store ay dumiretso na kami sa supermarket. Bibili pa kami ng mga tubig dahil kulang nga yung tubig sa hotel. Tsaka masyadong mahal kung yung mga tubig sa hotel yung bibilhin namin. Pagkadating nga namin sa supermarket, yung tubig agad ng batang maliit yung una kong kinuha. Buti na lang talaga nagdala rin ako ng extra milk powder niya. Kasi kung hindi, baka nakabili pa yung papa niya ng isang box ng Pediasure. Malimit pa man ding magkaroon ng stocks yung Pediasure Choco. Kaya madalas sa online market kami bumibili. Bumili na rin pala kami ng pagkain namin at pagkain niya. Saka nagpabili na rin ako ng panty liner. Ayokong gumamit ng bagong panty na hindi pa nalalabhan. At ito na nga lahat yung mga napamili namin. At andito na naman po yung batang maliit na mukhang hinihintay kung mag-unpack na ako. Ito namang asawa ko sinisigaw, pagod na raw siya. Siya lang yata yung pagod pero masaya. Dito nga ay nag-unpack na ako ng mga pinamili namin. Yung mga gamit ng anak at asawa ko sa department store nila binili. Yung sa akin naman, sa bench na ako naghanap. Parang mas mura kasi sa bench kaysa sa department store. At saka naghahanap ako ng mga item na magagamit ko talaga daily. Para hindi naman sayang yung pera. Tulad nga nitong nursing bra na talagang magagamit ko. Meron din namang nursing bra sa department store kaya lang mas mahal. At habang ako nga ay nag-unpack pa ng mga ibang gamit, ito namang dalawang to ay naglaro pa ng habulan at tagu-taguan sa kwarto. At dito ko na nga muna tatapusin ang part 2 ng aking birthday vlog. Sa part 3 ko naman isi-share ang aming experience sa kanilang swimming pool at breakfast buffet. Kung umabot ka sa part na to na yung panonood ay maraming salamat. Naway nag-enjoy kayo sa ginawa nating room tour. See you on our next vlog. Bye!